ayun, tinuruan tayo ni Ate Greg. Greg ng Sea Oil. Sea Oil, ayan guys. Gusto nyo ng discount, download nyo yung Price Lock app. Tapos hanapin nyo si Greg Ng Sea Oil. ng Sea Oil Del Monte. Okay, Yan, thank you. Merry Christmas. Okay. Yan, naka-discount tayo guys. Bait ni ate. Anong name mo? Ano ate? Throttle Therapy Doctor. Ay, doktor ka? Hindi, yung channel lang. Throttle Therapy. Sige. Para may friend ako na po. Therapy. Meron din ako sa YouTube ate. Okay po. Follow. Okay po. Okay, thank you so much. Thank you. Alright. May naman tayong bagong subscriber. Naka-discount pa tayo sa gas. Shout out kay Ate Greg. Alright, let's go. Busog na, busog. Teka, di tayo nakapag full tank method. Grabe yung kwentuhan namin kanina. Nakakatuwa lang guys. Kasi sa pagmumotor pala, hindi basta-basta yung bibili ka lang ng motor. Kung para ma-enjoy mo talaga yung pagmumotor to the fullest. Kung ikaw yung tipo ng tao na mahilig makisocialize, no? Maganda rin yung bago ka bumili ng, let's say, ng gear mo or ng motor, check mo muna kung may community, no? So yun, natuwa lang ako kasi yung community ng Alpine Stars, makita mo talaga buhay na buhay. Napaka generous nila. Ayun. And then at the same time, yung sa motor, may community rin. Ayan. So may invitation tayo this coming December 10. Invite tayo ng bago nating friend from France na na-meet natin nung Alpine Stars breakfast ride. So yung community naman nila is the Ducati. Ibang level na yun guys. Ducati community. So puntahan natin yan. Then check na rin natin yung mga bikes nila doon. Ayan. Nung last na makina Moto Expo, chinek ko rin yung booth ng Ducati. So nagtingin tayo doon ng Panigale, meron ding Street Fighter doon, and then yung Multistrada. Alright, and natuwa lang ako doon sa idea ng community guys. Perfect na beginner bike, ang gaan. Beginner sports bike. Siyempre to, kabisado na natin to. Kanina sa SLEX hindi masyado hindi tayo masyadong gala sa south pero since may mga tropa na rin tayo na bumiyahe ng south, and kung madalas-dalas yung mga ride natin dyan, definitely makakabisado rin natin yan. Ayan, laki rin ng discount dun Hindi ko alam yun. Tagal ko nang nagpapagas sa Sea Oil. Ang alam ko lang yung sa Uni Oil pagka SNR member ka, meron kang discount. Malaki rin yung dini-discount nila. Then yung nagustuhan ko sa Sea Oil, meron silang 97% octane. And yun nga, magda-download ka lang ng app,
And then yung app na yun, meron siyang e-wallet, maglo-load ka lang. And then yun yung gagamitin mong pang bayad every time. And makaka-receive ka na ng 4 pesos discount per liter. Not sure if depende dun sa pinakarga mo, no? Pero pagka yung blue, 4 pesos ang discount. So kanina 523 point something yung total full tank natin. Nakalimutan ko kung ilang liters yun eh. Pero ang binayaran ko lang is nasa 484. Ganun. So almost 40 pesos din, imagine. 'Di ba? Parang more than half a liter yung free. Not bad. So pangalan ng app is Price, Price, and then Lock. Yung Lock, ano siya, LOCQ. Ayan. So download nyo yan. Yung mga mahilig magpagas sa Sea Oil. And then kung malapit kayo sa Del Monte, yun, hanapin nyo lang yung Sea Oil Del Monte, and then hanapin nyo si Greg. Ayan, shout out kay Greg for being very helpful. Then of course, new subscriber na rin natin siya. Ayan. Oh, sarap ng hangin, malamig. Pero sana wag nang tuluyang umulan. Parang nasanay ako sa takbuhan kanina, bibilis eh. Ito talaga yung gusto kong dalhin, kaso wala pa tong RFID. Kaya Ninja. Anyway, mahina yung busina nito eh. Tsaka hindi pa maingay yung pipe. So wino-worry ko din baka hindi ako marinig. Kaya okay lang din na Ninja yung dinala natin kanina. Mamaya sa tropa natin alamin ko yung address ng Alpine Stars branch nila dito sa QC. Yun yung malapit sa akin eh. Magtingin tayo ng gear. Yun na siguro yung pa-birthday ko sa sarili ko. Malapit na yung birthday natin. So birth month natin tong December. I'll be turning 40. And as they say, life begins at 40. May nagkwento nga kanina eh, bumili ng Panigale, you know, V4. Grabe yung motor na yun. Ano na, first time yata mag sports bike, or I don't know the complete backstory, no? Pero yung edad nung owner, he was on his 50s, diba? Imagine. So pag hilig mo talagang magmotor and you know, passion mo magmotor, I think that's going to be the pinnacle niya, no? Yun talaga, hindi mo na masyadong iisipin yung gastos. As the saying goes, if what you spend makes you happy, it's not wasted. Kasi nga mabubuhay ka lang, you're gonna live once, just once, and di mo naman madadala sa hukay yan. But definitely depende, ano yan, kanya-kanya namang perspective yan. Yung sa akin naman, ang point of view ko dyan, yun nga, whatever makes you happy, but at the same time, whatever motivates you. Because if you feel good about doing something, makes you feel better, you're gonna do good. So it can translate sa career mo, sa trabaho mo, business mo, or whatever. Ultimately, if you feel good, if you feel happy, tendency is you're gonna live longer kasi less stress eh. Oh. Rock and roll, diba? May sounds tayo habang nagra-ride.
Kanya-kanya lang talaga ng trip yan eh. Ta-da-do, oh, heaven, it's true. Grabing traffic guys. Gusto kong dumiin pero daming daming sasakyan. Kawawa yung mga dinali kanina. So pinakwento natin nung kanina nung nagte-take off na kami sa expressway, merong jeep. Hindi niya yata nakita, hindi ko nakita yung buong kwento, no? Pero ano siya, maraming sakay yung jeep. And then ewan ko kung hindi niya napansin or tingin niya pagbibigyan siya, bigla na lang siyang lumiko. And then dun sa pagliko niya, merong mga motor. Tatlo yung sinalpok niya. And then yung jeep, ayun, nag-overshoot. Nandun sa may damuhan. And then yun, yung isang motor nakita natin, ano siya, pumailalim dun sa jeep. And then ano yun, naka-stretcher na yung tatlong sugatan na rider. I hope they're okay. Pero hindi naman namin kasama yan sa Alpine Star. Kanina kitang kita ko yung disiplina ng grupo namin. Controlled. Alam mo yon, pag may kasama ka sa ride, yung isa is tumitingin ng yung piloto kung tawagin. And then yung mga imperfections sa daan, like lubak for example, or debris or whatever, sinisignal niya yon sa rider sa likod. So kanina ko lang din natutunan yung mga ganda pagka sumasama ka sa community, no? Yung dry clutch pala guys, mas okay siya sa truck. Pagka ipang drive mo siya ng, halimbawa ride mo siya ng ganito, maraming sasakyan, ayaw niya yung mababa yung RPM, tapos yung mabagal yung takbo mo, kasi mag-high temp yung motor mo. Ayun, masusunog agad yung clutch mo kasi nga dry clutch eh, no, gamit ng Ducati. So ang the best dyan talaga kung magdo-Ducati ka, ang truck mo. Dinesign naman yan sa Europe, not for Philippines road condition. Pag dito mo ni-ride yan sa ganito ka-traffic na kalsada, for sure mag-overheat yung motor mo, magpuputukan yung mga gasket mo. So ayun, for awareness lang, para dun sa mga hindi nakakaalam ng difference ng wet clutch sa dry clutch, no? Kala ko makakabira tayo. Grabe yung traffic. Yung kahapon guys, grabe yung traffic. Pamatay. First time yun. Paglabas namin ng JR Araneta hanggang Bonifacio, hanggang Tol, Valenzuela, hanggang Bulacan traffic. So yung normally na 30 to 45 minutes na drive, so kahapon naka SUV tayo, inaabot kami ng 4 hours mahigit. Ang daming meme tuloy na naglabasan ngayon. Yung anyari anyari nga ni. Grabe talagang traffic kahapon. So sabi naman nung isang tropa natin, kasi nga maraming naglalabasan ngayon dahil magki-Christmas party, and then papalapit na yung Pasko. Siguro kagaya namin, yesterday
family reunion. Kaya yun, marami nagbibiyahe-biyahe. Kaya traffic, pato, ano na yun, sabay-sabay na yun. Pero ngayon naman, maaga-aga pa naman, hindi pa naman ganun kalala. Hindi ko lang alam mamaya, mga around 5 to 6. Oh, cute talaga yung cute talaga yung busina natin, hindi mga akala nila hindi tayo big bike. Alam mo yun. Ang cute eh. Hindi pwedeng ganito. Pati yung pipe ko eh. Babasa-basa ulit ako sa community. Magpapa-advise ako kung anong magandang gawin dito. Kasi wala eh. Pag naka big bike ka, mabilis yung takbo mo, tapos hindi ka naririnig, delikado yun guys. Tapos mahina pa yung busina mo, yari ka. Tapos either makat ka or magit-git ka, you know, kasi hindi nila alam eh. Especially sa mga motor. Dahil maliit ka nga, lalo na pag napwesto ko sa blind side, hindi ka na mapapansin. So itong hobby ng pagmumotor, masaya siya, but at the same time you have to understand and accept the dangers of riding. You know, delikado talaga siya. But at the same time, ano siya, yun yung nagbibigay din ng thrill. But of course, as much as possible, you want to be safe. Diba? So dyan napapasok yung responsible riding, discipline, especially pagka malakas na motor na yung dala mo. You have to be very very disciplined. You have to exercise control, when to apply and when to abstain. Hindi pwede yung masyado kang mainit sa throttle, piga ka ng piga, you know, kasi every time you're accelerating, you're also putting yourself to harm's way, na pwede kang, alam mo yon, pwede kang mabangga, pwede kang makabangga, or let's say kung kurbada naman, pwede kang yung chance mo na mag-overshoot mataas din. That's why yung mga kumukuha ng mga malalakas na motor, they're also investing for their skills. So nag-e-enroll sila sa mga riding school. Ayan. Kaya maganda rin yung may community. Kung let's say ang pangarap mo is magka big bike ka, yung malakas na motor talaga. However, you also need to consider yung skill level mo. 'Di ba? Huwag kang sobrang magmamadali just to look cool. Kung cool ka nga, kaso kamote ka naman, yari ka naman, madedelikado ka, 'di ba? So yung mga ibang mga tropa natin sanay na sa mabilis, pero ngayon they just focus on just yung ano lang, relax riding lang. Oop. Ayan. Medyo napipinaan tayo. Ang bagal kasi nitong nasa harap. Langanin pa siya. Kagaya niyan, di ba? Hindi ko siya masisisi kasi hindi niya naman ako naririnig eh. So I have to get out of that dangerous situation. So ito medyo nakakabisado na natin yung motor. Medyo nakakabisado na natin siya. Shout out pala sa tropa natin dyan, si Ron Melo.
Congratulations brother, naka big bike ka na sa wakas. Woohoo! So ma-invite na natin sa expressway, no? Actually, marami pa tayong tropa na gustong makasama sa ride eh. Problema lang talaga oras eh. Especially kung may trabaho ka or let's say pamilyado kang tao or meron kang mga pinagkakaabalahan and riding is just one of your hobby. Mahirap. Mahirap pagsabay-sabayin. Pero soon, marami namang chances basta tumama ang schedule at perfect ang weather. Ayan, parang yung lakad ng mga tropa nung isang gabi, no? Hindi planado pero natuloy kasi nga libre naman lahat eh. So kung sino lang yung pwede nung araw tsaka oras na yun, yun yung mga nakapunta, diba? Alright.